at hindi na uulang dito. Yung paliwanag ko mula kanina, introduction ka ng dito. Ngayon, subalit ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kabayaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kalinangunan, pagpipigil sa sarili. Paano natin unawain yan? Tingnan niyo na po sa handaos ninyo. Sa unang bahagi ng ating handaos, ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan na ng isang magpatubay na makakasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Ang patubay ay ang Espiritu Santo. Paano tayo pinapatubayan? Panalangin, pagpaunawa, konsensya, paggawa ng pagkita. Ngayon, ito na. Ano ang palagan ng Espiritu Santo yung talaga naging mabunga ang pagbubay sa atin? Di ba sabi natin, ang Espiritu Santo na sa atin, pinapatubayan tayo ng Espiritu Santo. Kung tayo ay pinapatubayan ng Espiritu Santo, ito ang siyang nabunga ng kanyang patubay. Kung tayo ay nagkakaroon ng pag-ibig, kalinangunan, kabaitan, kagalakan, pag-ibig sa sarili, kalinangunan. Kung yan daw ang siyang na yan, nakikita natin sa buhay natin, nangungunga ang Espiritu Santo sa ating buhay. Para sinasabi, ito'y puno ng mangga. Ang puno ng mangga, namungunga ng mangga. Ito'y puno ng mangga, namungunga ng kalabasa. Ang Espiritu Santo ay sumasa atin, namungunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kalinangunan, pag-ibig sa sarili, kabaitan, kabutihan, na nakuha sa kaya yawa ang susigat ay kung namungunga na sa atin ng Espiritu ng Panginoon, masasabi na natin ito nakasulat dito sa Misyon ni Cristo. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipahayag sa mga tungkol ang mabuting balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga pinag na sila ilaban. Ibig sabihin pala, kung nasa atin ang siyang nabunga ng Espiritu Santo, nakapagsasagawa tayo ng misyon ni Kristo. Nakawala ng tulong. Kasi, nangyayari ang pagsagawa ng misyon ni Kristo ng pagpapahayag ng mabuting balita kung ang nag-aari sa hindi pag-ibig kung may galing. Makapagpapahayag ko ng mabuting balita si Sir kung namin na sa mga mo. Hindi ko. Hindi ka makapagpapahayag ng mabuting balita kung lagi kang nakasinako. Kailangan balita pala. Di ba? Para yung makapagpahayag ng mabuting balita, makapag-akay ng iyong pagpapalagay sa Panginoon, kailangan mo sister, may pag-ibig sa sarili. Kailangan mo maging mahinahon. Kailangan mo ng kabaitan. At ngayon ay natin makabayan. Bilang mga busy facilitator, promoters, or the minister, yung exam na yan ang pagkakaroon natin. Sister, sa pagkakagulang niya, kasi kailangan natin yung isagsagaan. Kailangan natin yung kailangan natin at hindi lang sa BTC, hindi lang sa pagkakaroon sa simbahan, pati sa buhay pamilya. Diyan po tingnan pati natin sa sa kita sa bahay
Kaya lang 20 lang. Kilala mo. Sa pamilya mo, kailangan mo maging masagot. 15 to 20. Kailangan mo maging makinako. Kung hindi mo nagagalit na nagagalit. Kailangan mo ang pag-ibig. Sa pagpipilihan ng tao, wala sa mga kanima. May mga tao na magpipilihan. Kaya kailangan mo na. Nawali ko mo. Ay, usapan natin. Nagsimula tayo sa tayo anak ng Diyos. Tayo ang kapatid ng Diyos. Tayo ng Espiritu Santo. Ang layo ng ating buhay ay ang Diyos naman, ang tahan natin si Kristo, ang pamumuhay ng Espiritu Santo. Paano tayo pinapatuloy ng Espiritu Santo sa atin, sa ating panalangin, konsensya, pagkakalawa, pagbubuto. Ano kalalaga ng patuloy ng Espiritu Santo? Tama na yan. Isa lang Ang daw. buhay ng pagkakalawa, pag-ibig, kapayapaan. Sa ating panahon ngayon, sa inyong papel, isa-isa kong ipapahalaga. Yung siyang nagumang kaloob ng Espiritu Santo, pinanap mo yan. Isa-isa kong ipapahalaga. Isang unang kaloob, isang oras ng ipapahalaga. Kaya, ito ang mga sa susunod nito tayo. Ipapahalaga ko po yan isa-isa para mas namin hindi. At bakit? Kasi mga, bago tayo matapos, meron po tayong ganito. Nakasulat po yung siyang nabumang kaloob ng Espiritu Santo. Dito po sa amin nito, ano yung pinakamalakas na ramdam mo siya? Dito naman, ano yung pinakamahina na kailangan mo pa? At kalimangan, ibigyan mo ng dalawang kalapati kasi tulad ng Espiritu Santo. Yung puti, ilalagay ko sa pinakamalakas. Yung talagang mabunga sa inyo. Yung pink, ilalagay ko sa medyo ng kailangan pang pansin. Halimbawa, sa pagkatapos ko natin, naisip ko, sa unang kaloob ng Espiritu Santo, ang pakiramdam ko na nakita ko pinakamalakas, yung pong kagalakan. Kagalakan. Bakit po? Kasi po naramdaman ko, kahit nag-iisa ko, tumatawag ako isa. Ako'y nakapansin ko pinakamahina sa akin. Parang nagkukulang mo siya. Pagpipili sa sarili. Tangan niya ko, pinapapasaya sa akin ko. Pigil na pigil niya. Kaya alawa natin sa sarili natin. Para pag nagdarasal tayo, hindi lang natin pagdarasal, Lord, sana po, ako po ay tumama sa wedding. Lord, sana po, umaga po ang balasunan ko. Pwede naman po yun. Pero magandang nasabi, Lord, sana po, lalo po kumagkaroon ng dito. Sana po ang mga sa akin ng mga anak, kasi po natin ang po. Pwede po sa ito. Humihiling po tayo ng Espiritu Santo. Ready na po kayo? Ready na? Ready na po. Ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay isang damdaming nabubukal sa kalooban na naghahanap na yung tunay at ipagkakasal alam-alam sa mga pag-ibig. Pero sinabing pag-ibig, ang pag-ibig ay makita si Kristo sa kapwa, may lahat na ang magpapasakit, may malino na pananaw sa presensya ang pag-ibig. Natatandaan natin minsan, nang si Jesus ay nangangaral
May nagtanong sa kanya, ang tanong sa kanya, Panginoon, ano po ba ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Alam mo ba sagot? Sabi ni Jesus, dalawa. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang kapwa, gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Dalawa na po ang mahalagang utos. At kaninang umaga, kung kayo nagsimba, yung dalawang utos ng pag-ibig, ginawa na ang sabi ni Cristo, ito ang bagong utos ko. Ito ang bagong utos ko, maibigan kayo. Diba? Ang buong ng utos ng Diyos ay pag-ibig. Pero bakit may nagtatanong kay Jesus, ano na ba ang pinakamalalagang utos? Kasi po, ang utos ng Diyos, kung pag-uusapan talaga sa Bible, 10 ang utos ng Diyos sa lumang lupa. Mula kay Moises sa bundok ng Sinai, 10 commandments. Huwag kang papatay, huwag kang mamamalo niya, nag-alaman ng araw ng pamilya. 10 lang mula. Pero dahil sa paniniwala ng mga Hudyo, meron sumusunod sila sa utos ng Diyos, pinagpapala sila ng Panginoon. Ang ginawa ng mga Hudyo, yung 10 utos, dinagdagan nila ng dinagdagan. Kaya mula sa 10 utos, nang dumating na si Cristo, at dumasista kung ilang utos na sinusunod 530. Dinagdagan ng 500 na utos. Ano dinagdagan ng utos, sister? Tamang paghuhugas ng pinggan. Tamang paghuhugas ng sato. Anong mga bawal na mga natin? Ibinagdagan na. Ganun ang mga Ano naman dapat gawin ano ng Sabado. lahat ng lakas. Kaya sabi ni Cristo, dalawa ang mahalagang utos. Pag-ibig sa Diyos, dahil na siya. Lumadaan sa tatlong pinakamataas pag-ibig sa Diyos. Kasi kung mahal mo ang Diyos, mahal mo yan. Pagka dumating sa buhay ng tao, na meron siyang minahal kaysa sa Diyos, na hindi sa Diyos, magkakasal. Kahit kung sabi mo, ay, mas mahal mo pamilya mo kaysa sa Diyos, ako magkakasal. Kasi, kahit gumagawa ng masama ng Panginoon, kakapihan mo. Diba? Pero kapag talagang minahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang iyong pangalawa, pag-ibig sa kapwa. Ano ang pamantayan ng pag-ibig sa kapwa ni Cristo? Kung ano ang ginawa mo sa pinakamaliit na kapatid mo ito'y sa akin mo nila. Ibig sabihin, yung pag-ibig sa kapwa, larawan ng pag-ibig sa Diyos. At ang pag-ibig na ito ay pag-ibig na handang sa Kristo. Ano sabi ni Kristo? Kung paano iniibig ko kayo, mag-ibigan kayo. Paano ba tayo iniibig Kristo? Anong guro ng pag-ibig ni Kristo? Nag-alay ng buhay sa Kristo. Kung paano iniibig tayo ni Kristo, ang pag-ibig natin, kailangan na meron handang magpapasakit alang-alang sa pinamahal. Hindi yung makuturo mo, kundi kung ano yung pag-ibig mo sa pinamahal. Pangatlo, pag-ibig sa sarili. Sasabihin ng iba, pinakamababa yung pag-ibig sa sarili. Pero kung pag-ibigayan natin, pinakamahalaga yung pag-ibig sa sarili. Father, baka naman kami mga sarili na. Pag-ibig sa sarili ba mahalaga mo? Anong klaseng pag-ibig sa sarili? Yung pag-ibig sa sarili na makakunawaan mo, na makita mo,
mahal na mahal ka ng Diyos. Sabi nga po ng isang manulat, kung meron daw po tayong isang karanasan sa buhay na huwag natin kalilimutan, yung karanasan sa buhay na makapatunayan natin, mahal na mahal ako. Yung karanasan sa buhay na sumusunod yung problema mo. Para makakala natin, wala nang mangyari, bagsak na, wala nang magagawa. Pero nakita mo kumilos ng Diyos. Gumawa siya ng pagkalasan. Ay, kagalang bilang na naman ang Diyos. Nawawawaan mo yung pag-ibig ng Diyos. Minahal mo siya. Sa pagkakatotoo naman, ang Diyos ang unang nagmamahal. Dahil sa pagmamahal na yun, bumanti ka ng pag-ibig sa Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, itinalik sa iyo, at ibinabahagi mo kayo sa iyo. Bakit natin ang pagmahal sa kapwa? Kasi unang din sa lahat, minahal sa Diyos. Ibinabahagi mo yung pag-ibig ng Diyos na dinagdag ko para sa iyo. Ang gawaan na sila. Kaya sabi ko ng isang komentarista sa radyo, magmahal ng lubos sister, pero magpila sa sila. Magmahal na. Pero magpila sa sarili mo, makakabalikan. Baka ka sa sobrang pagmamahal mo, i-lose mo ng lahat. Nakabayaan mo sa sarili mo, na-IC mo, magpila ka. Iyon ko ba yun? Makasarili ko ba yun? Magpila ka. Pangalawa, isang kalagayan ng ugnayan ang pinamamalitan ng pagkakasa, pagkakasundo, dalagay sa maayos at kasalibang buhay. Kapag sinabi natin kapayapaan, maayos na ugnayan, ito po, tumutukoy sa tatlong mahalagang ugnayan sa buhay natin. Ugnayan sa Diyos, ugnayan sa kapwa, ugnayan sa Diyos, ugnayan sa Diyos. Di po ba mahal? Kapag tayo rin nakagagawa ng kasalanan, nagpapagawang ang Diyos, pakiramdam natin tayo ay nananalos. Nawawalan mo tayo ng kapayapaan. Pero pagkakaroon na sinasabi mo sa kita, tumanggap ng sakramento ng Madaling salita mo ang sinalagi ka ng kailan sa aking sister sa unayan. di mo makakagawa Unayan sa mga pag-inig ko na kapag-anin ang mga kapayapaan ng Panginoon. unayan ng sasabi. Kapag sinigil sa pag-iiwag ng banal na misa, ano salita ang pinakamadalas na binabanggi sa mga dasalan ng isang misa? Alam niyo po ba ng salita ang beses siya? Kasi hindi mo siya nagkakali, kapayapaan ang mga kapayapaan ng ibig tunay ang aming pananampalataya o aming pagkakasala, pagduluan mo kami ng kapayapaan pagkakasa sa pamagitan ng Espiritu Santo, magpasawalan ng gana, magpatian kayo ng kapayapaan, isipin. Pagkakataon ko, meron namin sa lalaki sa mga kasalanan na sa inulan, ipagdalo sa amin ang kapayapaan. Bago tayo sa misa, sa sinagay, umayo kayo sa Kapayapaan. ang ugnayan ng sa Diyos ay pinagkakalitan na Ang sa kasi pangalagaan, kapayapaan, na pagsusulog sa sabi ng isang Bible, ang buhay ay isang. Amen? ang pinakamataas kasi Pero mas lalo mo isang yes. kung Kaya marami ang mapanigas nalalang sa ano na mag-isip. dahil Kasi sa sayang ang lakad na. alawa niya, kahirap ang buhay, lalo na ito kung marami ang Naman nalalang ang sa gusto Diyos. mangyari sa empresa. Minsan, sa araw, bago ka sa simbahan, yun yung Gusto siya. dito po ang simbahan, Sa
simbahan nyo, lumuod ka, nagdasal, pilit mo mo, lalalaman mo ang dapat na kaya. Alam mo, habang kailangan kita na nananasan at nangigitan mo yung mga may naglalaan sa kapasado. Yan ang taong kalalitan mo. Yan ang nangingina sa iyo. Ay nasilalan mo kayo. Isang araw yan. E paano mo sa puno kagaling mo? Ako naman yung sinasabi ko. Nakakasilalan is nagsisilita. Yung dalawin ka sa mga. Pero ang 23, 24, wala ako, mama. Sasabihin natin, mahirap magpatawad. Amen? Pero mas lalo mahirap ang hindi magpatawad. Tawagan na. Kapag natin ako nagkikita gaya sa natin sa susunod, para ikaw meron din sa sarili. Ikaw nagkasusunod, ikaw nagkakawag sa mga mahirap magpatawad. Pero mapagkakit ng patawa, doon mo napasok ang patawakan sa iyo. Nakulawaan mo siya. Ang kayapaan, ang pagkayan sa sarili. Hindi lang nakakayapaan mo kaya sa Diyos, sa kapwa, sa sarili. Bakit po? Kasi po, sister, may mga tao, hindi na talaga ang Diyos. Okay na sila sa Diyos. Wala naman sila ang magaling, ang bulan ng sister, ang magaling sarili. Kapag siya nag-iisa, alam mo din naman, pinakausap na sarili. Ang sister, ikaw talaga napakatama mo, ikaw talaga may kasalanan ng lahat, hindi ka naman din. Hindi mo mabigyan ng mga tao. Psychological, minsan, masyado ang dahil sa sarili. Isipin ninyo, kung ang isang tao ay magaling na ang kanyang sarili, nakakasunod na yung kapwa niya. Ano naman? Baka tayo tao lagi nakikipag pero nakakasunod na kami yung sarili. Ganun nga ang isa. Ina. Sabi, lagi po siya nagpupuntisa sa tao. Lagi po. Tingulin ko. Para yung kasalanan ng pinag-inumpisa. Sabi ng pari sa kanya, sister, bakit ba dinulubin ang mag-umpisa ka? Bakit mo kasalanan ng pinag-inumpisa ka? Ay, bakit ba? Sabi ng Biblia, kasi po, pakibagyan po, hindi pa ako pinapatawag ng Diyos. Ay, naroon sa akin ang umpisa, pagmagyan niya, hindi siya pinapatawag ng Diyos. Ano sabi sa kanila? Sister, matagal na lang pinatawag ng Diyos. Ang problema, hindi mo makatawag ang iyong sarili. Kakayaan ng ugnayan sa sarili. Pangatlo, kagalakan. Kapag ang Espiritu Santo ay nanguna sa buhay natin, meron tayong kagalakan. Anong kagalakan? Isang damdamin na bunga ng magandang ugnayan na nagbibigay daan o pakunti-unti na mas nakapagalakan ng bukas habang naglalakay sa ibang hamon ng bukas. Paano nalalakad sa kagalakan? Tatlo, para ba tayo makaranas ng kagalakan ng Panginoon na count your blessings. Pangalawa, share your blessings. Pangatlo, be a blessing. Count your blessings. Sabi po ng mga psychologists, maraming tao malungkot ang buhay. Sa pagkakahibaan o blessings, magbilang ng wala. Isa tayo ng magbilang ng wala. Ay, kikis ako. Wala ka magbilang. Pero may mga tao, malungkot ang buhay kasi lagi nang bilang ang wala. Ano wala? Wala ang pera.
Wala kami ganun. Wala kami ganun. Wala kami ganun. Sabi, bihira yung wala. Malulungkot ka. Ang sabi, magbilang ka ng meron. Hindi ako hanap. Nagbilang mo ng meron. Malulungkot ka. Sabi, meron buhay. Malayo naman yung contrast. Kasi ako, Walang hindi. lahat na lang tayo, ibibigyan naman sa Okay lang yun. Ano naman may dahilan. ang problema, dahil mahina yung pananampalataya natin, hindi natin makita ang bilang ng Diyos. Ito sanang dalawa. Kaya sa isang tao na yung pananampalataya, lagi na nakikita biyaya. Kahit sa maling pananampalataya. Minsan kahit sa problema, may nakikita ang biyaya. Kaya siya masaya. Bakit? Nakikita niya ang biyaya. Kaya yung mga tao na hinapanampalataya, hindi nakikita biyaya, lagi nang sinabi. Eh bakit? Hindi na makikita biyaya na kasi bakit? Ulang sa pananampalataya. Pangalawa, share more. Kasi nanonood ako ng church. Pagkakalipabahaking pagkakaroon ng biyaya. Yung biyaya ng Diyos sa Diyos sa pagkakaroon. Sabi nga sa isang Macedonian sentence, a shared joy is double joy. A shared sorrow is absorb. Tagalog. Ang kagalakan ibinabahagi na doon. Sa kalungkutan kapag tayo may kamay na babawas. Ay nandun. Bawa, may isang tao, akalisin. E pagkain may bundok, yung pagkakala, yung alkare, may bahin, musipata, meron kong meron pang pansit, meron pang spaghetti, lasagna, Salamat siya. kung namalaging pineapple juice, may asin pa, meron pang kakanin, makibo, meron pang panalis, napakasarap na pagkain. Problema na hindi sa sulit. Tapos na. Wala sa kausap. Wala sa kasama. Ayaw masarap na pagkain. Parang walang lasa. Lasa kasama. Pero meron naman isang pagkain ng inisip. Pagkatapos ang pulong panalangin ng kagahan, may tulong na sinakap, sumang maanghang, may pangit ng nalalang ng manas. May bulong ng kaya ito. Pero sino naman ang pagkain? Pero kung yung pagkakasunod, kaya sino yung pagkain? Yes, makasarap. Bakit? Mga kasunod, ano tayo pagkakasunod? A shared joy is double. A shared sorrow is absorbed. Hindi na naman pagkakilatunan na lalaki. Nag-share kayo ng problema na talagang may pinagkakaroon nyo. Kasama niyo mga pagkakulong mo na hindi tayo sa kayo. Hindi mo inawa kayo. Hindi ba, pagkakos mo ang share na iba, bumahak ng dulo. Hindi naman nasa ng problema ko eh. Pero magdabot ko ba ang loob? Bakit? May kailangan na. May nananalang sa iyo. May nakakakumawa sa iyo. Amen? Be a blessing to you. Paano tayo nakakaroon kagalakan? Hindi lang count your blessing, hindi lang share your blessing. Be a blessing to others. Yung bang ikaw mismo, kapag nakikita ka ng pamilya mo, ng mga kasista mo, ay salamat sister. Kung meron naman tayo, ay salamat ako na sila. Yung presensya mismo, nagtutulong ng kagalakan sa mga. Huwag naman sa nangyari, nakita ka na,
Ano na naman kayang problema? Oh, bakit hindi ka uwi? Okay po, kayo. Yan, apat na. Kasya saan?